Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng 123 gang convenience outlet at saka 123 gang switch sa ilaw. Sana po tapusin nyo ang demonstration na ito para mapulutan nyo ng kaunting kalaman tungkol po sa ating basic electrical wiring connection sa ating bahay. Lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ngayon po, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel at mag-like, mag-comments at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na i-upload. Maraming salamat po. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating para sa ilaw, itong breaker na ito, yung line 1 at saka line 2. At ito naman pa yung breaker sa ating convenience outlet. Ganito po yung paggawa ko ng diagram para masundan nyo yung ating pagwawiring. Para madali nyo masundan yung ating pagwawiring. Kaya ganito yung ating paggawa ng diagram para madali maintindihan o di kaya masundan. Ito po yung breaker para sa ilaw. Yung line 2 po, diretso na po yan sa ating mga bulb. 6 na bulb po ang ating gagamitin. Bulb 1, bulb 2, bulb 3, bulb 4, bulb 5, bulb 6. Yung line 2, diretso na po yan sa ating mga bulb. At yung line 1, diretso naman po yan dito sa ating unang switch, dito sa trigang switch. Kasi ang una nating switch na ilalagay dito sa ating utility box ay 3-gang switch. 3-gang switch. At yung pangalawang utility box, 2-gang switch ang ating ilalagay. At yung pangatlong utility box, ilalagay natin yung 1-gang switch. Ito po yung line 1. Nakakonect po siya dito sa ating unang switch, sa 3-gang switch, dito sa may off. At nag-jumper po ako kasi itong dalawang butas may continuity naman po yan. Nag-jumper po ako ng isa papunta doon sa pangalawa. At nag-jumper din ako ng isa para masuklayan yung pangatlo natin. At naglagay ako ng isang wire, ating home run, papunta doon sa 2-gang switch natin para magkaroon po siya ng supply. At nag-jumper din ako dito sa ating 2-gang switch para masuplayan yung pangalawang switch. At naglagay din ako ng isang wire para masuplayan yung ating 1-gang switch. Ito po. At kanyang return, diretso na po yan dito sa ating switch. Yan. Diretso po yan sa ating mga switch, ang ating mga return. Yan. Dito po sa may on. Ito po, yung dalawang butas, may continuity din po yan. May mga continuity naman po yan. Kaya yung return, diretso na po yan dito sa ating switch. Ito, mga return sa may on. At dito naman po tayo sa ating convenience outlet. Ito po yung line 2. Naka-parallel connection po siya. Kasi yan po ang pinakamagandang connection, parallel connection. Ito po, naglagay ako ng isang wire papunta dito sa 3-gang convenience outlet natin. Yan, yung line 2 natin, naglagay ako ng isang wire at hanggang doon sa ating 1-gang convenience outlet. Lagyan ko ng wire, nakatap lang po siya dito sa ating line 2. Parehas naman dito sa ating line 1, naka-top din siya papunta dito sa ating convenience outlet, dito sa 3-gang convenience outlet, kasi dito natin ilalagay sa unang utility box ang ating 3-gang convenience outlet. Kaya naglagay ako ng isang wire, nakaparallel lang siya, diretso naman doon sa ating 2-gang convenience outlet, nakaparallel din siya. Naglagay ako ng isang wire. At dito, sa 3-gang switch, kailangan natin mag-jumper. Yung line 2 at saka yung line 1. Dalawa pong jumper bawat linya.
Yung line 2 at saka line 1, may mga jumper po yan para masuplayan yung pangalawa at saka pangatlong convenience outlet. Tulad naman dito sa ating tugang convenience outlet, naglagay ako ng jumper para magkaroon po ng supply yung pangalawang convenience outlet. Yan po yung ating diagram. 3 gang convenience outlet at saka 3 gang switch at 2 gang convenience outlet at 2 gang switch at 1 gang convenience outlet at saka 1 gang switch. Yan po ang ating diagram. Dito sa ilaw natin, ang ginagamit na wire dito ay number 14 AWG or 2.0 mm squared. Dito naman sa ating convenience outlet, ang ginagamit na wire dito ay number 12 AWG or 3.5 mm squared. Yan po ang ating diagram. Sana po i-screenshot nyo para mapag-aralan nyo, lalong-lalo na doon sa mga beginners. Ngayon, aalisin ko muna ito para makapag-umpisa na po tayo mag-wiring. Lagay ko muna dito. Ngayon po, nilagay ko na po yung ating mga bukilya para mapadali lang tayo. 6 po sila. At ito na po yung line 2 at saka return. Ito po. May kanya-kanya na po nilagyan ko ng wire. Yung line 2 at saka return. Return at saka line 2. At tulad naman doon sa ating 3 pang mga bukilya. At ito po, ang uunahin po natin yung line 2 para masundan nyo step by step. Ito po yung ating load side. Ito po yung line 1 at saka line 2. Diretso po dito. At ito na po siya. Yung line 1 at saka line 2. Ngayon, ang unahan natin yung line 2 para masundan nyo step by step. Maglalagay ako ng isang wire para sa ating line 2. Lagay na natin para masundan nyo step by step. Ito po yung ating mga supply para sa ating line 2. Ito po. Yan. Lalagay na po. Ngayon, itong supply natin na line 2 at yung home run at yung galing sa receptacle, pagsasama-samahin lang natin yung tatlo para magkaroon na po siya ng supply. Ako po, tulad ng dati, baluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Ang paglagay ng electrical tape, kung ano ang kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Para sa for demo purposes lang po. Ito na po yung ating unang bukilya. Dito naman tayo sa ating pangalawang receptacle. Tulad ng dati, itong tatlong ito, pagsama-samahin din natin yung papunta doon at saka yung supply at yung galing sa bukilya. Pinabaluktot ko po ito para hindi po matalim dito. Yan natin ng electrical tape. Yan, tapos na po sa pangalawa. Dito naman tayo sa pangatlo. Kung tatlong ito, pagsama-samahin din natin para magkaroon na siya ng supply. Tayin ko muna ang ating inuuna para masundan nyo step by step. At ngayon dito, yung supply natin galing dito at yung line 2 sa tatlong bukilya, pagsama-samahin natin itong apat na ito para magkaroon po siya ng supply. Yung apat na ito, pagsama-samahin lang natin.
Yan, tapos na tayo sa ating line 2. Dito naman tayo sa ating mga return. Ito po yung return. Diretso na po ito dito sa ating switch. 3-gang switch. Kasi yung 3-gang switch dito natin ilalagay. Yung 2-gang switch dito. Yung 1-gang switch dito po natin ilalagay. Kaya itong mga return na ito, diretso na po ito dito sa ating 3-gang switch. Itong tatlong return, diretso na po yan dito sa ating 3-gang switch. Para sa ating tatlong bokilya. Ito na po yung return para sa tatlong valve natin. Ang isusunod naman natin yung dalawang valve. Ito po yung return niya. Ididiretso na rin natin dito sa ating 2-gang switch. Dito po natin ilalagay yung 2-gang switch. Kaya dito natin ilalagay yung ating mga return. Ito na po. Ito po yung ating return sa valve 5. Ididiretso ko na rin po dito sa ating 2-gang switch. Kasi ang return, wala namang ibang tatakbuhan yan kundi papuntang switch. At ito naman po yung return para sa ating 1-gang switch dito. At ito naman po yung return para sa ating valve 6. Ididiretso ko na rin po dito sa ating 1-gang switch. Dito po natin ilalagay yung 1-gang switch. Ito na po. May kanya-kanya na pong return. Yung bawat valve. Ito po yung mga return nila. Dito naman tayo sa ating line 1. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire para sa ating line 1 para masuplayan yung ating pangalawang 2-gang switch. Ito po, maglalagay po ako ng isang wire papunta po dito sa 3-gang switch para magkaroon po siya ng supply. Itong tatlong ito yung supply natin, yung line 1 at yung papunta sa switch at itong home run natin. Pagsasama-samahin lang natin itong tatlo para magkaroon na po siya ng supply. Yan, tapos na tayo sa ating unang switch. Ito na po, may supply na po siya para sa ating line 1. Dito naman po tayo sa ating, ito po, maglalagay ako ng isang wire. Pupunta po dito sa ating 2-gang switch para sa ating line 1. At maglalagay ako ng home run papunta doon sa ating pangatlong switch. Itong 1-gang switch natin. Yan. Itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin para magkaroon po siya ng supply. Yung papunta dito sa ating 2-gang switch at yung supply ng galing dito at saka yung papunta dyan sa ating 1-gang switch.
Ito na po, may supply na po siya. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire. Itong dalawang ito, pagsamahin lang natin para mag one gang switch. Yan na po. Mayroon na po. Ito na po, may kanya-kanya na pong supply sila. Ngayon, ilalagay na natin yung ating 3-gang switch. Yung 3-gang switch, dito po natin ilalagay sa unang utility box. Ito po, kinampiran ko na po para mapadali lang tayo. Dito po sa may off ang pag-jumper. At yung line 1, dito po natin ilalagay sa may jumper. Yung unang switch natin. Ito po yung line 1. Ilalagay ko na po dito sa ating switch. Unang switch. At ito naman po yung return para sa ating bulb 1. Nilagyan ko po siya ng tagging para hindi tayo malito. May tagging na 1 at saka may tagging na 2 at saka may tagging na 3. Yan. Para yung number 3, ito po yung return niya. Yung number 2, ito po. Yung number 1, dito po. Yung number 1 po na valve, dito natin ilalagay sa unang switch. Sa may on. Ito naman po yung pangalawa. Dito natin ilalagay sa ating pangalawang switch. Yan. At yung ating pangatlong return, dito po sa ating pangatlong switch natin ilalagay. Yan. Nalagay na po. I-fix ko lang. Yan. Pantay lang. Yan. Nalagay na. Ilagay natin yung patik. At dito naman po tayo sa ating 2-gang switch. Ito po yung 2-gang switch. Kinampiran ko na rin po para mapadali lang tayo. Para magkaroon po ng supply yung pangalawa nating switch. Ngayon, yung line 1, ito po. Dito natin ilalagay sa may isang butas dito sa may jumper. Yan. At yung return, may tagging siyang 1. Dito natin lalagay sa unang switch natin. Sa may on. Yan. At ito naman po na pangalawang return, dito natin ilalagay sa pangalawang switch. Dito sa 2-gang switch. Yan na po, nakalagay na po. Ipipix ko lang po. Tinatapos-tapos ko po ang bawat pinawiringan ko ng mga switch para masundan nyo step by step po. Lalong-lalo na doon sa mga beginners. Yan na po. Lagyan natin ang takip. Ito naman po yung ating single switch. Ito yung return niya. Ilalagay ko na po dito sa may on. Yan. At ito naman po yung line 1 niya. Dito natin ilalagay sa may off. Yan. Ayos na po. Ipipix ko lang po. Huntay lang. Yan. Okay na po. Dito naman tayo sa ating convenience outlet. Nilagyan ko na rin po ng wire para mapadali lang tayo. Ngayon, kailangan natin maglagay ng isang wire. Itatap lang natin dito. Ito po yung ating line 2. Ito. Itatap lang natin dito. Pinalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Ilalagay lang natin dito. Magtatap lang tayo. Parallel connection po.
Higpitan lang po nyo pag tapping nyo dito para hindi po mag-lost. Yan. Talagay na po. Lagyan natin ng electrical tape. Yan. Ito na po yung ating supply para sa ating line 2. At dito naman po sa ating line 1, maglalagay din tayo ng isang wire. Itatapla din natin. Binalatan ko na po ito para mapadali lang tayo. Yan. Naka-bigtil lang po siya, parallel connection po. Yan. Yan, may supply na po siya. Ito na po, yung line 1 at saka line 2. Ngayon, ito po yung ating trigang convenience outlet. Kung makikita nyo, ito pong nasa taas, yung butas po niya mahaba at yung sa baba, maliit po ang butas niya. Dito po natin malalaman yung kung saan yung line 1 at saka line 2. Yung line 1 po dito po sa maliit na butas. Yung line 2 po dito po sa ating malaking o mahaba ang butas. Kung line 2 neutral naman, yung live dito sa maliit, yung neutral dito sa mahaba ang butas. Ginampiran ko na rin po para papadali lang tayo. Ito na po. Ngayon, dahil mayroon na po siyang supply, ilalagay ko na po dito. Ito na po. Ito po yung line 1. Ilalagay ko na po dito sa ating para sa ating line 1 dito sa may jumper na itim. Dito sa maliit na butas. Ito. Yan. At ito po yung ating line 2. Dito naman po sa kabila natin ilalagay. Yan. Okay na po. Ipipix ko lang po. Yan. Tapos na po. Lalagay lang natin yung ating. At dito naman po tayo sa ating tugang convenience outlet. Tulad ng dati, magtatap din tayo ng isang wire para magkaroon po ng supply yung ating line 2. Parehas naman doon sa line 1, lalagyan din natin ng isang wire. Itatap lang natin dito. Parallel connection lang po. Yan natin electrical tape. Ito naman po yung ating line 1. Itatap ko rin po dito para magkaroon na po siya ng supply. Yan natin ang electrical tape. Ito na po, may supply na po siya. Ito po yung ating tugang convenience outlet. Tulad ng dati, yung maliit, dyan po natin lalagay yung line 1. Yung line 2 dito po sa malaking butas, hindi kaya mahabang butas. Ginampiran ko na rin po para mapadali lang tayo. Ito na po. Ito yung ating line 1. Ilalagay ko na po dito sa ating isang butas. Dito sa may ginampiran na itim. At ito naman po yung ating line 2. Dito rin sa isang butas. Para ma-supplyan na po siya. Yan. Lalagay na po. Ipipix ko lang po. Pantay lang. Yan. Ito na po.
Lagyan natin ng takip. At ito naman po yung ating 1 gang convenience outlet. Ito po may nakalagay naman na letter in at saka letter L. Yung line 1 dito natin ilalagay sa letter L. Ito po. Ito yung line 1 dito natin ilalagay sa may letter L. O di kaya line 1. Ito naman po yung line 2 dito natin ilalagay sa may letter N. O di kaya neutral. O di kaya line 2. Kasi dinirekta ko na po dito kasi wala na namang susunod doon. Pero kung mayroon susunod doon, magtatapping din tayo dito para magkaroon po siya ng supply. Ngayon, dahil hanggang dito lang naman, dito lang natin idinirekta na po dito sa ating 1 gang convenience outlet. Yan po. Yan. Yan. Tapos na po tayo sa ating pag-wiring. Yung 1 to 3 gang switch at saka 1 to 3 gang convenience outlets at saka 6 na bulb. Ngayon, bago natin i-terminate dito sa ating breaker, kailangan natin ng i-circuit test muna para malaman natin kung mayroon bang mali sa ating connection. Ngayon, ito po yung ating digital tester. I-select lang sa ohms, sa continuity, lagyan natin ang ilaw. Yan, nagbabasir po siya. Ngayon, pag nilagay ko dito sa ating line 1 at saka line 2, pag bumasir po siya, tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Ilalagay ko na po. Ito po, hindi po tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Tulad naman po dito sa ating convenience outlet, ito po yung line 1 at saka line 2. Ilalagay ko na po. Yan, hindi rin tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Short ko lang. Yan, tumutunog naman. Lagay ko sa line 2. Hindi po tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon, pwede na natin ito i-terminate dahil okay naman yung ating wiring connection. Nalagay ko na po dito sa ating breaker na 16 ampere para sa ating ilaw. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 AWG or 2.0 mm squared. Ito po yung line 1. Lalagay ko na po. Pag nag-terminate kayo dito, kailangan ang breaker palagi po siyang naka-off. Kailangan naka-off po ito at magsuot ng lock. At ito naman po yung ating para sa convenience outlet. Dito natin ilalagay sa 20 amperes na breaker, MCB breaker. Yan. At ito naman po yung line 1, dito natin sa kabila ilalagay. Ang ginagamit dito na wire ay number 12 AWG or 3.5 mm squared. Dito sa ating convenience outlet para sa ating breaker na 20 amperes. Ngayon, ito po yung ating galing sa service entrance. Ito po yung line 2 at saka yung line 1. Ito po yung line 2. Ilalagay ko na po dito sa ating main breaker na 63 ampere. Ang ginagamit dito na wire ay number 6 AWG or 14 mm squared para sa ating breaker na
63 ampere dito sa ating main breaker. Yan. Higpitan lang po. At ito naman po yung ating line 1. Parehas lang naman na wire ang ginagamit dito. Yan, higpitan lang po. Dito, for demo purposes lang po, maliit lang po yung wire na ginagamit ko para sa ating for demo purposes lang po. Ngayon po, dahil ilagay na natin yung ating para sa main breaker, ilalagay naman natin yung ating bus bar. Ito po yung ating bus bar. Ito pong bus bar na ito ay para sa 2-pole na breaker kasi 2-pole po ito. Itong bus bar na ito para sa 2-pole na breaker. Lalagay ko na po. Yan. Higpitan lang po. Yan, mahigpit na. Ngayon, ilalagay na natin yung ating mga valve. Yan, nalagay na po. Ngayon, ipa-power on na po natin para magkaroon na po siya ng supply. Mayroon na po. Naka-power on na po. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang pumapasok dito sa ating main breaker na 63 ampere dito sa ating line side. Ngayon, isit lang natin sa volts kasi kanina nasa ohms tayo. Ngayon, iselect sa AC at lagyan natin ng ilaw. Ngayon nakasilik na sa AC, susukatin ko na po kung ilan bang pumapasok dito na voltahe. Lagay ko na po. Yan. Mayroon tayong 218 volts. Yan. Ibig sabihin may supply na po tayo. Ngayon, i-on ko na po dito sa ating main breaker. Yan. At ito yung para sa ating ilaw. I-on ko na po. Yan. Pag i-on ko po itong unang switch, dapat umilaw po ito. Yung pangalawa, dapat itong pangalawa. Yung pangatlo, dapat ito. Dito naman po sa tugang switch, pag i-on ko po yung una, dito po sa valve 4, dapat umilaw siya. Yung pangalawa, dito sa valve 5. At dito naman po sa one gang switch natin, single switch, dapat umilaw po ito. I-on ko na po. Yan, umilaw po. Pangalawa. Pangatlo. Dito naman po sa pang-apat. Yan. Umilaw po. Pang-5. At yung ating pang-6. Yan. At ngayon, dito naman po tayo sa ating convenience outlet. I-on ko po itong ating para sa ating convenience outlet na breaker na 20 amperes. I-on ko na po. Yan. Ngayon, mayroon po akong socket valve. Ilalagay ko po kung iilaw ba ito. Lagay ko na po. Yan. Ilaw po. Ito sa pangalawa. Yan. Pangatlo. Yan. At dito naman po sa ating tugang, ilalagay ko na po, yan, umilaw po. At dito naman po sa ating pangalawa, yan, umilaw po. At dito naman po sa ating one gang
outlet. Yan. Umilaw po. Yan. Ulitin natin. Yan. Off, 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 off. On, 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 on. At i-off natin dito sa ating breaker. Yan, nag-upo siya lahat. I-on ko po. At i-off ko naman dito sa ating convenience outlet. Yan, nag-upo siya. I-on ko po. I-off ko po dito sa ating main breaker. Kung mag-uupo siya lahat. Yan, nag-upo siya lahat. I-on ko po ulit. Itong main breaker natin. Yan. At saka sa ating convenience outlet. Yan po ang ating wiring connection ng 123 gang switch at saka 123 gang convenience outlet at 6 na valve. Ito po ay yung pang test lang natin para kung mayroong bang supply yung ating convenience outlet, itong dalawang valve. At yan naman po, gumagana naman po. Yan. Ngayon po, dahil okay naman po, i-off ko na po. At i-off ko dito sa ating breaker. Yan. Tapos na po tayo. Maraming salamat po. Sana po nakuhaan nyo ng kaunting idea o di kalaman tungkol sa ating pagwawiring ng 123 gang switch at saka 123 gang convenience outlet. Maraming salamat po. Sana po naman mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Sana naman at mag-like, mag-comment at pindutin ang notification bell. Marami na po akong mga in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. At marami po kayong makukuha ang kalaman o idea tungkol sa ating basic wiring connection para sa ating ilaw outlet sa ating bahay. Lalong-lalo na doon sa mga beginners. Maraming salamat po. Thank you.